Angeline's POV. Look, Angeline. Nilapag nitong cellphone sa harap ko. Sa una, di ko yun maintindihan, ngunit nang mabasa ang pangalan ng matandang Montero, tila dinaga ang puso ko. Agad kong kinuha ang cellphone at binasang balita. Dante Montero is now searching for his great-grandson. Mahinang basa ko sa balita. Nanginig ang kamay ko at nanlumo. Di ko lubos maisip na malalaman ito agad iyon. Sinabi na ba ni Andre? Naguguluhang tanong ni Nadia. I'm not sure pero tingin ko hindi si Andre, it's Zebby. Nagtangis ang ngipin ko sa isiping alam na nila at paniguradong alam na rin ni Mommy. Ngayon dumagdag na naman ang isipin ko. Siguro wag na muna kayo lumabas ng bahay. Mas safe dito, delikado sa labas. Baka kahit dalagang kapitbahay pagkanuluka, Angeline. Dala ko ang isipin na yon hanggang sa makabalik sa kwarto. Tulog na si Adi na tingin ko'y napagod sa buong araw. Pilit kong kinalma ang sarili at wag pangunahan ng galit, pero di ko mapigilang mainis. Nakakainis na salita pa lang nila'y wala na akong laban. Nakakainis sa tila napakadali lamang kaming paglaruan. Nanghihina akong napaupo sa kama, binagsakan tingin sa bedsheet. Di magtatagal baka ituro na lang kami ng kusino o baka kunin na lang ng kusina si Adi. Nasa ganun akong ayos nang tumurog ang cellphone ko. Napaangat ako ng tingin at agad ng kinabahan. Ayoko pang kunin at sagutin yon matapos makita na hindi kilalang numero ang nasa screen. Hinayaan ko yung tumunog hanggang mapunta sa missed call pero wala pa mang 3 segundo, tumawag na to ulit. Huminga ako ng malalim at pikit matang sinagot ang tawag. Hello? Don't go anywhere, don't go outside. Stay inside, especially Adi. My grandfather is on his game again, so please, do not leave Adi outside. I'll be the one to visit there to be safe. Tuloy-tuloy pang paalala nito. Hindi man lang ako nakapagsalita. Basta na lang din itong pinutol ang tawag dahilan upang mas lalo ko mairita sa kanya. Binalik ko lang ang cellphone sa side table bago humiga at niyakap na mahigpit si Adi. Ayoko magsayang pa ng oras o pagkakataon. Kahit anong gawin nila, sa akin pa rin ang anak ko. Natulog akong hindi binibitawan si Adi. Yun nga lang pagising ko. Una na lang ang yakap ko at wala na sa tabi ang anak ko. Agad akong nabalikwas ng tayo dahil doon. Adi! Tarakanta kong tawag at binalak na bumaba sa kama. He's in the living room with Baron. Don't worry, he's safe. Ani ng barito ng boses. Natigilan ako at di makagalaw ng balingonan si Andre. Prenteng nakaupo sa gilid ng kama, mukhang kanina pa ako pinagmamasdan. Your strap is falling. Puna niya sa strap ng damit ko. After ko inayos yon, umiwas ang tingin. Ang aga mo. Mahinang pun ako. I don't wanna waste any second just to be with Adi. Really? Anong ginagawa mo dito sa kwarto gayong nasa salang anak ko? Sarkastikong tanong na sandali nitong kinatigil. What's wrong with checking on the mother of my child? Sabi nitong tanong pagkatapos, kiniling pa ang muka at tinitigan ako. Sa sandaling iyon, hindi inis ang nararamdaman ko kundi pag-iinit ng pisngi. Na-conscious ako sa ayos ko at tila nahiya. Traidor din yatang puso ko at tiyan ko na puno na naman ng paru-paro. We're not items, Andre. May diing bigkas ko para pagtakpan ang nararamdaman. Kumibit balikat to at tumayo. I know, sweetie, and we will never be. Ngumisi to at naglakad patungo sa pinto. Fix yourself. Adi told me it was his first day of school with his teacher, Mama. Paalala nito bago nilapat pasarang pinto. Pagkalabas, gigil akong sumigaw at hinampas-hampas ang unan sa kama. Peste ka, Andre. Sigaw ko. Na makontento, doon pa lang ako nag-ayos sa banyo, naligo, at kahit labag sa loob ko'y nag-ayos ng kaunti. Pagbaba ko'y dinatnan ko silang dalawa sa sala, parehong nakaupo sa sahig at may pagkain sa maliit na mesa. Nilibot ko pa ang tingin ko para hanapin si Baron, ngunit tingin ko wala na to. Mama, I'm hungry! Reklamo ni Adi. Mabilis akong lumapit at umupo sa tabi nito. Ramdam ko ang mga titig sa akin ni Andre ngunit di ko siya pinansin. Nagsimula na lang kumuha ng kanin. Daddy will teach me also later. Pagbubukas ni Adi sa usapan. Really? Then I guess we need to eat faster so we can start? Suyo ko sa kanya. Mabilis tong tumango. Napangiti ako dahil doon. Natutuwa ako na magana siyang kumain. Paglingon ko naman sa plato ko'y kusang umawang ang labi ko matapos makitang pinagayat ako ng tosino ni Andre. You need to eat too, Angeline. You will not be an effective teacher if you're hungry. Malumanin niyang sermon. Natahimik ako. Bala ko pa sanang sumagot ngunit nang hihingi ulit ng pagkain si Adi. Ako na, eat your food.
Inunahan na ako ni Andre sa pag-aasikaso kay Adi, kung kaya tahimik na lang kong kumain. Di ko maiwasang mangiti. Kahit nang matapos at magsimula ang pagtuturo kay Adi, halos wala akong ginawa kundi ang panoorin silang dalawa. Miminsan lang akong tinanong ni Adi at mas alerto pa to kay Andre. Sinubukan kong di magreklamo at hindi mairita. Ako na lang nag-ayos ng mga pagkain in order pa ni Andre sa labas. Pagdating ng hapon, naglaro sila at kahit galit ako kay Andre, ako hindi pa rin nakapagpigil na matuwa dahil sa kanya. Masayang anak namin ngayon. Tumigil lang sila na magdidilim na at mapagod si Adi. Nag-request pa to kay Andre na sabay silang maligo na di naman tinanggihan ng isa. Nagtaka pa ako na makitang may bitbit itong sando at pajama pants. Siguro nahalata na yon kung kaya tumigil to sa harap ko tinaas sa mga hawak. I will sleep here, imporma nito. Bala ko pa sana magprotesta, ngunit nakalas na to sa harap ko. Agad ko tuloy tinawagan si Nadia dahil doon. O bakit? Nandyan pa rin si Andre? Bungad nito. Nadia, gusto niyang matulog dito. Oh, patulogin mo kasi. Di naman ako uuwi ngayon eh. Makikitulog na lang din ako. Simpleng sagot nito na akala mo simple ang problema ko. Ayoko siyang makatabi. Eh di wag. Ano ka ba, Angeline? Di naman kayo magtatabi. Pag-apit po sa kanya yung kwarto mo para di kayo magtabi. Mataray nitong natahimik ako ron. Na mag-end ang call, naligo na lang ako sa banyo sa baba. Inayos ko rin ang kwarto ni Nadia para di naman nakakahiya. Kampante ako nang datnan sila sa kwarto ko. Inayos ko yung kabilang kwarto. Doon ka na lang matulog kasi di naman uuwi si Nadia. Natigil to sa pagsuklay kay Adi at nilingon ako. Pagkatapos nilingon si Adi na nagtatakang nakatingin sa kanya. Would you want me to sleep in the other room, buddy? Malumanin itong tanong kay Adi. No, Daddy, I want to hug you. Pasimpleng sagot ni Adi na sumuntok sa puso ko. Naparanok ako na mag-angat ng tingin sa akin si Andre. My son doesn't want me to go. I will sleep here if you want. You can sleep in that room. Ngumisi to na nagpagising sa inis ko. Sasagot pa sana ako pero nagsalita si Adi. No, I want to sleep with Mama and you, Daddy. Let's all sleep together here. Masiglang sambit nito. Sa kabilang banda, di ko alam saan ako lulugar. Naunang umakyat sa kama si Adi pagkatapos ay tinawag ako. Mama, here! Tinap pa nitong pesto sa gilid niya. Sumusukong bumuntong hininga ko at doon nahiga. Agad ko siyang niyakap at nagtaklob ng kumot. Hindi ko na sinilip o hinintay pa si Andre na kanina pa may kausap sa cellphone niya. Hindi pa po tapos si Daddy? Mahinang tanong ni Adi. Don't wait for him, baby. Sleep now. It's already late. Maliit tong tumango, ngunit kahit ganon, alam ko, hihintayin pa rin ako kahit na hindi rin ako makatulog. Napapikit lang ako, ngunit hindi pa tulog. Dinig ko pa nga ang papalapit na yabag ni Andre. Why are you still awake, buddy? Tanong nito kay Adi. Shh, Daddy, keep quiet. Mama is asleep. Paalala pa nito. Di ko sigurado kung sumagot pa si Andre. Ang alam ko lang ay ang paglundo ng kama sa kabilang gilid ng anak ko at ang pagpatong ng patimbo ng kamay sa braso ko na nakayakap kay Adi. Sleep, kiddo? Bulong nito at di ko maiwasang pangunutan ng noo matapos maramdaman ang masuyo niyang haplos sa braso ko. Tila di niya alam na braso ko yon, ngunit sino ba ang niloloko ko? Alam ko na alam niya braso ko yon, ngunit di ko alam na dahil doon aantokin na ako tuluyang matutulog. Di ko nga sigurado kung agad bang natulog si Adi. Ang alam ko lang mahimbing ang tulog ko. Komportable ako natulog at tinigpitan ng yakap kay Adi. Nang malingat sa kalagitnaan ng gabi, hindi ko naramdaman ang braso ni Andre sa braso ko, kaya mas naging komportable ako. Ngunit nahigit ko ang hininga matapos lumundo ang kama sa likod ko. Humigpit ang yakap ko kay Adi matapos maramdaman ang presensya ni Andre sa likod ko. Lalo pa ako nalagay sa alanganin matapos maramdaman ang matipuno niyang braso umikot sa bewang at tiyan ko. Di pa to na kontento dahil nagawa pa niyang isiksik ang sarili sa likod ko. Tila kinuha nito lahat ng espasyo at ni ayaw yatang padaanin kahit konting hangin. Gusto ko sanang bulyawan to, hindi ko naman ginawa. Takot akong baka pag lumaban ako sa ibang bagay lang humantong ang lahat. Inayaan ko to sa paghigpit ng yakap niya at pagsiksik. Halos makiliti pa ako matapos madama ang paghinga niya sa bato ko at maramdaman ang banayad na paglapat doon ng labi niya. Nahigit ko ang hininga at hindi makagalaw. Akala ko mapupunta yon sa labi ko, ngunit hindi. Nanatili lamang itong ganoon
at wala nang iba pang ginawa. Dinig ko pa ang pag-aantay ng paghinga niya, pruweba na mahimbing na ang tulog niya. Kinalma kong sarili at pinilit matulog, ngunit tila traidor ang mata ko at ayaw nang matulog. Hindi ko alam kung ilang oras akong ganon bago nakuha ulit ang antok. Naging komportable ako nang humarap kay Andre at maramdaman na mag-ikot pa ng braso niya sa tiyan ko. Akala ko nga ay si Adi ang nakayakap sa akin, kung di ko lang naalala na nandoon si Andre. Hahayaan ko na sana at pagbibigyan ng sarili, ngunit nahigit kong hininga matapos niyang hawakan ng binti ko at dalhin sa itaas ng binti niya. Napamulagat ako at agad na nasalubong ang inaantok niya mga mata. "Sleep, Angeline, wag mong isipin ang oras." Anito sa mahinang boses. Agad akong umiling at binalak na makawala sa bisig niya, ngunit di niya ako pinabayaan. Siniksik pa niya ang mukha sa pagitan ng balikat ko. "Andre, wala to sa usapan." Mahina ngunit mariing bigkas ko. He breathed heavily and just comfortably hugged me. "Fight me later, sweetie. I badly need this warmth and I have been missing you in my arms." Inaantok nitong pag-amin, hindi ko alam kung papaniwalaan ko. Pikit mata kong hinayaan na ganun ito. Wala tong ibang ginawa kundi mangyakap, kung kaya hinayaan ko na. Nakahinga lang ako na maayos na magising si Adi. Nagkaroon ako ng pagkakataong kumawala sa mga bisig ni Andre nang asikasuhin ng anak ko. Sabay kaming nag-toothbrush at iniwan sa kama si Andre na natutulog pa rin. Balak siyang gisingin ni Adi pero binawalan ko. Sinama ko na lang to sa kusina at nagpatulong sa paghahanda ng almusal. "Mama, can I watch cartoons?" Maingat na tanong nito. Tumango lang ako at inihatid ko siya sa sala, binigyan ng gatas at tinapay. Habang kumakain siya, ako naghanap ng channel sa TV. Namewang ako nang walang mahanap na cartoon, ngunit natigil na isang balita ang pumukaw ng atensyon ko. Nangunot ang noo ko na makita ang pangalan ng matandang Montero. Di ko na nga sana papansinin, ngunit iba ang kutob ko. Sumama ang pakiramdam ko, tingin ko importanteng malaman ko ang balita. At tila bumagsak ang mundo ko matapos marinig ang kasunod nun. Dante declared that whoever can bring his great-grandchild to him will be Andre's fiancé. The old man doesn't even care if it's not a real mother. Tila ako pinagsakloban ng langit at lupa. Ang galit ko'y unti-unting umakyat. Marahas tinignan ng lalaking pababa sa hagdan. Wala akong pakialam kahit inaantok pa to. "Andre, what's this?" Malakas kong sigaw na pumukaw sa atensyon nito. "What?" Kunot noo siya. Disoriented pa yata to at kunwari pang walang alam sa sinasabi ko. Mabibigat na hininga ang ginawa ko. Sinalipan si Adi na nakatingin sa akin. Ayoko marinig niya kung kaya't agad kong nilapitan si Andre. Hinila ito sa siko papalabas ng bahay. Buti na lang din walang ganap ang mga kapitbahay. Ito na ang huling araw na makikita mo si Adi. Hindi ako papayag sa gusto ng lolo mo. Walang kahit sinong po pwedeng maging nanay sa anak ko kundi ako lang. Mariing bigkas ko. Gusto kong magwala at suntukin siya sa galit. Nag-uumapaw ang sama ng loob ko sa ginagawa nila. Para bang laruan lang anak ko na basta nilang dinidesisyonan kung kanino ibibigay? Nanginginig ang kamay at buong katawan ko sa galit, ngunit ito'y tila hindi man lang nabahala sa galit ko. "What do you want me to do then?" Bored pang tanong nito. Napamaang ito at lalo pang nag-init, tila naman lang nabahala sa galit ko. "What do you want me to do?" Napakawalang puso talaga. Hindi mo man lang papipigilan yung lolo mo? Napailing ako matapos maisip, pabor yun sa kanya, na mawala na ako sa buhay ni Adi. Oo nga naman. Bakit mo pipigilan? Gustong-gusto mo pa nga nang masolo si Adi? Sarkastikong bigkas ko. Bagyang naningkit ang mata ni Andre at napirmi ang labi. Swabing na mewang at akmang magsasalita, ngunit tinaas ko ang kamay ko para pigilan to. Hindi ako kakalma kung hindi mo ilalabas ang lahat ng to. Anong karapatan nyo o ikaw na kunin ang anak ko, Andre? Ni minsan di mo ako tinatong fiancé mo noon pa man. Ni minsan di ka nag-alala sa akin. Naiiling at matapang ko siyang tiningnan sa kinaigting ng panga nito. Oo't kasama kitang gumawa, partida. Hindi pa ako nagkusa sa ilang beses. Pagkatapos mong masiyahan, tinapon mo na lang na parang basura. Hinanap nga pero parusahan naman. Tapos ngayon malalaman mong may anak ka sa akin, basta mo na lang kukunin. Ano bang tingin niyo sa sarili niyo, santo? Kahit may luha, pinilit kong maging sarkastiko. Well, I'm sorry to inform you, Mr. Montero, that you are not a saint. Masama kang tao. Walang tuwang sambit ko. Agad tumalim ang tingin nito. Humakbang palapit sa akala ko'y hihigitin ako ngunit hindi. Umigting ang panga nito sa inis. I am still Addie's father. I still have rights.
And you lost those rights when you neglected me. Matabang kong putol sa mga sinasabi nito. Ayoko man bumalik sa alaala kong dinanas ko. Lahat ng bed rest at kamuntikang pagkalaglag ni Adi sumiksik sa isipan ko. You lost it, Andre. Ayaw nga kitang i-welcome ngayon eh. Hindi naman ikaw naghirap, umiri at muntikang mawala. Sandali akong tumigil na matitigan siya sa mata. Ano bang ambag mo sa buhay namin mag-ina? Katas, Andre, katas lang. You're just the donor, not the father of my child.